I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country. Alice Guo nakalabas na ng Pilipinas. July pa nakalabas ng Pilipinas si Alice Guo, ang sinibak na mayor na nasasangkot din sa mga ilegal na aktibidad sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Base yan sa mga dokumentong iprinisinta ni Senadora Risa Hontiveros. Doon ay naka-reunion pa di umano ni Guo ang kanyang mga magulang at kapatid, pati isang negosyanteng sangkot naman sa Pogo sa Porac, Pampanga. Mahigit isang buwan ang pinaghahanap at kung saan-saan pa pinuntahan para hulihin at silbihan ng arrest order at pinadadalo pa sa pagdinig si ex-mayor Alice Guo. Pero ni Anino ay hindi matagpuan ng NBI at autoridad. Kaya pala di makita sa Pilipinas, si Alice Guo ay nakalabas na sa ating bansa. Ayon kay Chairperson ng Senate Committee on Women and Children, Senator Risa Hontiveros. Paano nakalabas ng bansa si Alice Guo? Sino ang mga opisyal na tumulong sa kanya? At bakit sinasabi naman ng Department of Justice na nasa loob pa rin daw ng bansa si Guo? Ang pagtakas ni Alice Guo papunta sa ibang bansa, yan ang ating aalamin. Wala na sa Pilipinas si Alice Guo ayon kay Senator Risa Hontiveros na nanawagang panagutin ang sinumang tumulong sa kanya na makaalis ng Pilipinas. Ang pinagbabasehan sa impormasyon na nakaalis na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pilipinas ay ang reliable information daw na nakuha ni Hontiveros. Si Guo ay nagpunta na umano sa Kuala Lumpur, Malaysia at pagkatapos ay sa Singapore. Samantala ang sinasabi ng Department of Justice ay wala pa ring nauulat sa kanila ang Bureau of Immigration na nakaalis na ng bansa ang dating alkalde. Panawagan nga ni Hontiveros at ng ilan pang senador, dapat ay may managot dahil sa tingin nila may tumulong kay Guo para makaalis ng bansa. Base sa dokumentong nakuha ni Senator Risa, July 18 pa nang dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang sinibak na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ito'y sa kabila ng pahayag ng Bureau of Immigration na hindi pa nito na mamonitor ang pag-alis ng dating alkalde sa bansa at ang paulit-ulit na pahayag ng abogado ni Guo na nasa Pilipinas pa siya. Mula Malaysia ay may isa pa umanong destinasyon si Guo, ang Indonesia. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28th. 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Kapansip-pansin ding walang larawan sa biometrics ni Guo sa dokumentong nakuha ni Hontiveros. Ayon pa sa senadora, hindi nakunan si Guo nang dumaan sa airport dahil dumaan siya sa blind spot o sa lugar na hindi sakop ng camera. Para kay Senator Jinggoy Estrada, dapat managot ang Bureau of Immigration at ang ginawa ni Guo ay chartered flight. Sang-ayon dito si Senator Raffy Tulfo na chartered flight ang nangyaring pag-alis ni Guo dahil walang processing center sa mga ganitong flight. Kaya madaling nakalusot. Gusto rin ni Raffy Tulfo na tukuyin kung sino ang mga tauhan sa Custom Immigration Quarantine na posibleng nagproseso sa passport ni Guo. Suggestion ni Tulfo at Senator Grace Poe na alamin ang mga private o charter plane na lumabas ng bansa noong July 18. At para kay Senator Sherwin Gatchalian, naghain pa last week lang ng mosyon ang kampo ni Alice Guo para muling buksan sa Department of Justice ang preliminary investigation nito kaugnay sa human trafficking case laban kay Guo. Kaya dahil dito sa susunod na pagdinig, ipatatawag ang abogado ni Alice Guo na si Attorney Elmer Galicia ang umano'y nagproseso ng counter-affidavit ni Guo. Samantala sa isang pahayag sinabi ng Department of Justice na nasa loob pa si Alice Guo at wala pa silang report ng pag-alis ng dating alkalde. Kung sakali man na nakatakas si Alice Guo sa bansa ay hindi naman maapektuhan ang kaso laban sa kanya. Matapos ang dalawang magkasunod na beses na hindi pagsiput ni Alice Guo noong June 26 at July 10, 2024 sa hearing ng Committee on Women, Children
Family Relations and Gender Equality, napuno na at nagalit ang Senado dahil binigyan na ito na arrest orders. Ang Senado ay may kakayahang mag-issue ng arrest orders matapos ideklara ang individual na in contempt. Dahil sa paglabag at hindi pagsipot, ayon sa Senado, mas natatagalan lamang at nako-compromise ang kanilang investigasyon. Ang natagpuan lamang sa bahay sa Bamban, Tarlac ay isa. Si Nancy Jimenez Gamo ay ang accountant ni Alice Guo. Ang mga 7 sangkot sa arrest order ay sina Dennis Lacson Cunanan at ang mga sinasabing kapamilya ng mayor na sina Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, Jianjong Guo, Simon L. Guo, and Wenyi Lin. Ayon naman sa abogado ni Alice Guo na si Attorney Stephen David, ang hindi pagsipot ni Alice Guo ay dahil sa kanyang issue sa kalusugan. Ayon dito, na trauma umano sa mga pangbabatikos mula sa publiko na naapektuhan ang mental at physical health nito. Nagsasabing si Guo ay nasa Pilipinas pa rin, ngunit hindi makaalis ng bansa dahil sa hold departure order na inilabas laban sa kanya. Ayon naman sa legal counsel ni ex-mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David, puputok yan ganyang balita, tawagan ko siya. Si Mayor Ali, sabi ko, kasi ito, nagkinahanap ka na naman dito, nasaan ka ba? Nakalabas ka naman ng Pilipinas. Sabi niya, hindi. Kasi sabi ko, gusto ko, malaman kung nandito ka sa Pilipinas o hindi. Para yung legal strategy ko, maayos ko. Kasi nakalabas ka, punta tayo sa bansa na may political asylum at doon tayo magawa ng mga dokumento para makalaban tayo. Iurus naman niya sa akin, nandito naman. Kung ako kasi, abogado ako, alam mo namang controversial yung case na yan ni Mayor Alice. Kailangan naman magpirma ka ng isang dokumento, papatunayan mo nasa Pilipinas siya. Kung wala siya, kasi madisiplina na Supreme Court siya, itataya mo ba yung pinag-aralan mo na ilang taon dahil lang sa isang firma na yan? Giit ng Senadora Hontiveros, hindi makalalabas ng Pilipinas si Guo kung walang tumulong mula sa gobyerno, lalo na at may lookout bulletin order laban sa kanya. Kaya dapat itimbre ng immigration ang mga tangka niyang mag-abroad. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Sa pag-usad ng kaso ni Guo, naging mabagal ang aksyon ng pamahalaan na mas nauuna palagi ang press releasing kaysa sa pagkakaso. Mahaba at matagal ang proseso ng batas ng Pilipinas. Nakaalis na ang kinakasuhan habang napakatagal ng paggulong ng kaso. Ganoon pa man, mabagal man o mabilis, kung may traidor na opisyal na tumulong kay Alice Guo na makalabas, madali lamang talaga ito. Posibleng tinulungan sa ngalan ng pera. O baka dahil tinulungan dahil maraming politiko ang madadawit sa patuloy na investigasyon kay Alice Guo. Kung sakali man na nakatakas si Alice Guo sa bansa ay hindi naman maaapektuhan ang kaso laban sa kanya. At ano ang masasabi mo sa mabilis na pagtakas ni Guo sa mga kaso sa kanya? May tumulong ba na opisyal para sa pera? O para hindi na masabi pa ang iba pang politiko na dawit sa ilegal na pogo? I-comment mo ito sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-share. Salamat at God bless.